In this video, we will answer activity 13.10, percentage of receivables. So in this problem, hindi given ang percentage. Ipapakompute pa sa atin. Okay? So sige, review nga natin paano kinocompute yung percentage sa percentage of receivables. Tama. That is write-offs minus recoveries divided by net credit sales. So sige, let's start. Okay? Pinapahanap sa atin ano daw yung percent na imumultiply sa beginning balance ng accounts receivable. Okay? So, yung year natin ngayon is, syempre, yung latest, 2025. Okay? So, since beginning balance siya, alam nyo ba na ang beginning balance ng 2025 ay ang ending balance ng 2024? Okay? So, ang applicable years lang dito ay hanggang 2024 lang. So, that's 2022 to 2024. Okay. So, ang gagawin natin ay i-add natin lahat ng write-offs, i-add natin lahat ng recoveries, i-add natin lahat ng net credit sales, tapos yung sum nila is i-minus natin yung sum ng write-offs minus yung sum ng recoveries divided by net credit sales. Yung sum ng net credit sales. So, sige. Gumawa na ako ng table para mas madali ang kinabuhi. Okay. So, sige. I-add natin lahat ng write-offs. That is 70,000 plus 100,000. That is 170,000 plus 150,000. It's equals to 320,000. So, sige, double check natin. 70 plus 100 plus 150. Alright. So, ganyan lang siya, guys, no? Next, i-add natin lahat ng recoveries. So, that's 10 plus 30. That's 40 plus 50. That's 90. Okay? Sige, double check natin. 10 plus 30 plus 50. Ayun. 90,000. Next, i-add natin lahat ng credit sales. Okay. That's 1 million plus 1,600,000. That's 2,600,000 plus 2 million. That's 4,600,000. Okay. Ayun, 4,600,000. So, next, ang gagawin natin ay i-subtract na natin. So, 320 minus 90, that's 230,000. 230,000 divided by 4,600,000. Okay. So, 230,000 divided by 4,600,000. So, yan. Yung percentage natin ay 5%. Sige, double check natin. 320 minus 90 divided by 4,600,000. Yan, 5%. Okay. So, next, ano naman ang percent na applicable sa accounts receivable ending balance? Okay. So, similar dito, no? Yung ending balance ng accounts receivable sa 2025, yung applicable na rate sa kanya is lahat ng to. Okay? So, sir, what if, for example, sinabi na 1 year lang ang year na gagamitin? E di, 2025 to 2024 lang. Okay, hindi na i-ignore na natin yung ibang mga given. So, be careful or be mindful sa mga ganong klaseng provision. Okay, so since silent naman ang problem, gamitin pa rin natin lahat. Okay? So, sige. Continue natin. First is, para mas madali, no? Since na-compute naman natin yung 2022 to 2024, i-add na lang natin yung 2025. So, that's 320 plus 280,000. Magkano? 600,000. Double check. Ayan. Next, magkano ang recoveries? So, that's 90,000 plus 20,000. That's 110,000. Okay? That's 10. Okay? That's 90 plus 20. Ulitin natin. 90 plus 20. Ayun, 110,000. Next, ang net credit sales. So, 4,600,000 plus 2,400,000. That is 7 million. Ayan, 4,600,000 plus
2,400,000. Sige, i-subtract na natin to tapos i-divide dito. 600,000 minus 110, that's 490. Divided by net credit sales. Ayun, so 7%. Okay? O, diba? Madali lang, guys. So, sige. Next, compute naman daw natin ang allowance for doubtful accounts ending balance at yung bad debt expense. So, again, pag gumagamit tayo ng percentage of receivables, ang nako-compute natin ay, is it bad debts or ending balance ng allowance for doubtful accounts? Tama, yung ending balance ng allowance for doubtful accounts. So, sige, gamitin natin, no? Okay, given ba ang ending balance? Yes. Hindi pa siya given. Pero pwede natin siya makuha using the percentage. Multiply natin sa ending balance ng accounts receivable. So, that's 2 million times 7%. Ayun, 140,000. Okay, next, given ba ang beginning balance? Hindi. Okay, so i-compute pa natin. Okay, i-multiply natin ang itong rate na to, okay, sa beginning balance. Okay, so that's 1 million times 5%. So that's 50,000. Next, given ba ang recoveries? Ito pala, 20,000. Given ba ang write-offs? Tama, given. Dito, 280,000. Okay. So, again, nahanap na natin yung allowance for doubtful accounts ending. Ngayon, hanapin naman natin ang bad debt expense. Okay, so squeeze lang natin, no? So, yun sa debit side, meron tayong 280 plus 140 at sa credit side, meron tayong 50 plus 20. So, ito, ang nasa debit side, 280 plus 140. Ayan, 420 minus yung sa credit side, which is 70,000 kasi 50 plus 20. Ayan, so yung bad debt expense natin ay 350,000. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Next, pinapahanap sa atin yung net realizable value ng accounts receivable. Okay, so ano nung kailangan natin? Tama, ang kailangan natin ay yung ending balance ng accounts receivable. Okay, at saka yung ending balance ng allowance for bad debts. So, ang ending balance ng accounts receivable ay 2 million. Minus yung ending balance ng allowance for bad debts, 140,000. Okay, so magkano? That's 2 million minus 140,000. Ayan, so ang total ay 1,860,000. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Ayan. So, natapos na natin, no, yung activity number 13. So, for future videos, subscribe to my channel. Nakatulong ba ang video na ito? Leave a like. And, if gusto nyo i-shoutout ko kayo sa mga susunod ko pang videos, leave a comment. And that, see you sa susunod na video.